Tinabla ng Africa, sikretong plano ng China na bunyag. Ghana is committed to managing its debt without assistance from the International Monetary Fund. Isa ang Ghana sa mga bansang may pinakakakaibang kwento ng tagumpay at pagbagsak sa buong mundo. Isang maliit na bansa sa West Africa na dating lubog sa kahirapan pero bigla na lang umangat at naging simbolo ng pag-asa sa buong kontinente. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang dating shining star of Africa ay muling bumagsak. Ano nga ba ang nangyari? Paano ito muling nalugmok sa utang at kahirapan? Tara't alamin natin ang buong kwento sa likod ng mabilis na pag-angat at bigla ang pagbagsak ng Ghana. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Ang Ghana ay isang maliit pero makasaysayang bansa sa kanlurang bahagi ng Africa. Sa unang tingin, maaaring mukhang simpleng lugar lang ito. Pero kung titingnan mo ang pinagdaanan ng bansang ito, ay malalaman mong isa ito sa mga pinakamatitinding kwento ng pagbangon mula sa matinding kahirapan. Noon ay mahigit sa kalahati ng buong populasyon ng Ghana o tinatayang nasa higit 50% ng kanilang mga mamamayan ang namumuhay sa sobrang hirap. Ibig sabihin, maraming pamilya ang walang sapat na pagkain, walang maayos na tirahan at walang kakayahang makapag-aral ang kanilang mga anak. Isa silang bansang halos wala ng pag-asa noon. Pero sa hindi inaasahang paraan ay nakagawa sila ng mga hakbang na unti-unting nagpabago sa takbo ng kanilang bansa. Sa loob ng ilang taon ay bumaba ang poverty rate ng tuloy-tuloy at pagsapit ng katapusan ng 2019 ay umabot na lang ito sa halos 7.9%. Ang dating bansang lugmok sa kahirapan ay naging isa sa pinakamabilis ang pag-angat sa buong kontinente ng Africa. Dahil sa bilis ng kanilang progreso ay pinuri pa sila ng ilang international groups at tinawag na Shining Star of Africa. Ang Ghana na dati halos walang pag-asa ay naging simbolo ng pagbabago at pagbangon. Pero tulad ng maraming kwento ng tagumpay, may dumating ding pagsubok na sumira sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Ngunit hindi nagtagal, ang kinang ng bituin nilang ito ay unti-unting nawala. At ayon sa maraming mamamayan ng Ghana, may dalawang dahilan kung bakit muli silang bumagsak. Ang una ay ang mismong pamahalaan ng kanilang bansa, mga leader na hindi naging tapat sa tungkulin at hindi pinangalagaan ang tagumpay ng kanilang mga mamamayan. At ang pangalawa ay ang bansang China, na ayon sa kanila, pumasok sa bansa hindi para tumulong kundi para makuha ang yaman ng Ghana para sa sariling kapakinabangan. Para sa maraming taga-Ghana, hindi lang basta naapektuhan ng China ang kanilang ekonomiya, dahil talagang winasak nito ang kabuhayan ng karaniwang mamamayan. May isang kilalang pinuno ng isang political party sa bansa na nagsalita tungkol dito. Siya ay si Nana Kwame Bediako. Ayon sa kanya, hindi mga kababayan natin ang sumira sa ating bansa. Tayo mismo ang nagbukas ng pinto para makapasok ang mga Chinese. At ngayon ay dumagsa sila. Araw at gabi silang nagmimina. Hindi sila tumigil. At dahil doon ang ating mga ilog na noon ay malinis at pinagkukunan ng tubig ng mga tao ay lason na ngayon. Ang epekto ng lahat ng ito ay malala. Pagsapit ng huling bahagi ng 2022, ang kabuuang external debt ng Ghana ay pumalo na sa halos 92.7% ng kanilang gross domestic product o GDP. Para sa mga bansang nagsisimula pa lang umunlad, ito ay isang napakadelikadong level ng pagkakautang. Napakataas nito. Ayon sa ilang eksperto sa ekonomiya, kapag hindi ito naagapan, ay posibleng umabot ang bilang ng mga mahihirap sa Ghana sa around 34% pagdating ng year 2025. Ngunit mas masaklap pa, halos 1/3 ng tao ng kita ng buong bansa ay napupunta lang sa pagbabayad ng interes sa mga utang nila. At hindi pa kasama rito ang mismong halaga ng utang na dapat pa nilang bayaran. Sa madaling salita, halos nauubos ang kinikita ng Ghana sa pagbabayad lang ng utang. Imbes na gamitin ito para sa edukasyon, kalusugan at iba pang serbisyong makakatulong sa mga tao. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit maraming tao ang muling nababalot ng takot at pangamba para sa kinabukasan ng kanilang bansa. Ngayon ang tanong ng marami ay malinaw. Paano nga ba nakapasok ang China sa Ghana? Ano ang mga ginawa nila? Paano nila nakuha ang tiwala ng pamahalaan ng Ghana? At higit sa lahat, ano ang tunay na napala ng China sa pakikialam sa loob ng bansang ito na noon ay itinuturing na pag-asa ng buong kontinente ng Africa? Para lubos nating maunawaan kung paano umabot sa ganitong sitwasyon ng Ghana, kailangan nating balikan ang kanilang kasaysayan.
Noong 1957 ay nakalaya ang bansa mula sa pananakop. Nagsimula ang bagong kabanata ng kanilang kalayaan. Pero sa halip na tahakin agad ang landas ng kaunlaran, ay ilang dekada rin silang naligaw. Naranasan nila ang sunod-sunod na mga palitang liderato at patuloy na kaguluhan sa pamahalaan. Halos walang direksyon ng kanilang bansa. Marami ang nawalan ng tiwala sa gobyerno at bumaba ang moral ng mga mamamayan. Subalit hindi sila sumuko. Dumating ang dekada 90 at unti-unting nagbago ang lahat. Nagkaroon ng mas maayos na sistema ng pamahalaan, mas malinaw na mga batas at mas matibay na plano para sa kinabukasan. Sa panahong iyon ay nagsimulang lumitaw ang Ghana bilang isa sa kakaunting bansang African na tumahak sa landas ng katahimikan at pag-unlad imbes na kaguluhan at pagbagsak. Noong year 1991 ay nasa 53% ang dami ng mahihirap sa bansa. Pero sa tulong ng tamang pamumuno at matibay na mga policies ay unti-unting bumaba ito. Umabot ito sa 21% noong 2012, bumaba pa sa 15.9% noong 2016 at pagsapit ng March year 2020 bago pa dumating ang pandemya ay umabot na lang ito sa 7.9%. Isang napakalaking tagumpay para sa isang maliit na bansa. Pero paano nila ito nagawa? Unang-una, nakatutok ang pamahalaan sa agrikultura. Alam nila na karamihan sa kanilang mamamayan ay umaasa sa pagsasaka para mabuhay. Kaya binigyan nila ng mga dekalidad na binhi ang mga magsasaka, pati na rin ng abono na katamtaman ng presyo. Tinulungan din silang maibenta ang kanilang ani sa mas maraming lugar. Dahil dito ay lumaki ang ani, tumaas ang kita at gumanda ang buhay sa mga kanayunan. Ikalawa, naging tahimik at maayos ang takbo ng pamahalaan. At dahil dito ay maraming negosyo mula sa ibang bansa ang nagtiwala at namuhunan sa Ghana. Binuksan ng pamahalaan ang ekonomiya. Tinanggal nila ang ilang kontrol at hinayaang lumago ang kalakalan. Sa tulong ng mga reforms ay mas lumawak ang opportunity para sa mga negosyante at mamamayan. Ikatlo, hindi rin nila nakalimutang bigyan ng halaga ang edukasyon. Ginawang libre ang basic education at kalaunan ay pati senior high school. Kaya kahit ang mga batang mahirap ay nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral, nagbukas ito ng bagong pag-asa sa maraming pamilya. Sumabay din ang health reforms. Noong 2003 ay inilunsad nila ang National Health Insurance Scheme, isang sistemang tumulong para mas mapadali at mapamura ang pagkuha ng medical services. Lalo na sa mga lugar na malayo sa lungsod ay nakatulong ito ng malaki. Bukod pa rito may programa rin sila na tinawag na Ghana Accessibility and Affordability Program na tumutok sa pagbibigay ng mga importanteng medisina sa mga nangangailangan. At para sa mga pamilya na halos wala talagang kinikita, sinimulan ang LEAP program o Livelihood Empowerment Against Poverty. Dito ay nagbibigay ang gobyerno ng tulong pinansyal bilang safety net para hindi sila tuluyang malugmok sa gutom at kahirapan. Pero teka, commercial break muna. Gusto ko lang i-share ang pinagkakaabalahan ko ngayon, baka interesado din kayo at ito ang trading. Alam mo ba na pwede kang manalo ng 10,000 pesos habang natututo kung paano kumita sa crypto? Ito ang OKX, isa sa pinakasikat at pinakapinagkakatiwalaang crypto trading app sa buong mundo. Pero huwag kang mag-alala, hindi mo kailangan maging expert para makapagsimula. Kahit zero knowledge ka sa crypto, kayang-kaya mong matuto dito. Ano nga ba ang OKX? Ang OKX ay parang online palengke ng cryptocurrency. Dito pwede kang bumili, magbenta o mag-ipon ng mga digital coins gaya ng Bitcoin at Ethereum. Pero ang pinakamagandang balita, pwede kang magsimula kahit maliit lang ang puhunan. Kahit 500 pesos lang pwede na. At kapag nag-register ka gamit ang link na nasa comment section, may chance kang manalo ng 10,000 pesos. Bakit magandang gamitin ang OKX? Madaling gamitin kahit first time mo. May mga guide at tutorial para sa beginners, safe at may security features para sa pera mo. Pwede kang kumita habang natututo. May chance kang manalo ng cash prize. Paano mag-register? Step 1. Pumunta sa comment section at i-click ang link. Step 2. Mag-sign up gamit ang email o phone number mo. Step 3. I-verify ang identity gamit ang valid ID. Step 4. Mag-deposit ng kahit konting halaga. Step 5. Ayan, kasali ka na sa raffle para sa 10,000 pesos. Register ka na bago ka pa mahuli, sayang din ang chance na manalo at kumita. At ngayon bumalik na tayo sa paksa. Ang lahat ng programang ito ang nagtulak sa Ghana patungo sa tagumpay. Kaya hindi na nakakapagtakang tinawag silang Shining Star of Africa. Pero tulad ng isang kandilang nauupos, unti-unti ring naglaho ang liwanag ng Ghana. Hindi lang dahil sa sariling pagkukulang, kundi dahil na rin sa pakikialam ng mga dayuhang pumasok, dala ang pansariling interes.
Sa katunayan, noong taong 2019 ay biglaang umangat ang bansang Ghana. Sa loob ng panahong iyon ay hindi lamang ito naging isa sa pinakamabilis ang pag-unlad sa buong Afrika, kundi tinanghal pa bilang bansang may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa buong mundo. Oo, buong mundo. Para sa maraming eksperto sa pananalapi at mga tagamasid sa international markets, isa itong pambihirang tagumpay. Isang kwento ng pag-asa, pagbangon at tila walang kapantay na potensyal. Pero sa kabila ng lahat ng papuri at tagumpay na ito ay ilang taon lamang ang lumipas at tila isang bangungot ang biglang bumalot sa Ghana. Ang dati nitong matatag na ekonomiya ay gumuho. Unti-unting nasira ang pundasyon na pinaghirapan ng mga mamamayan at ng kanilang pamahalaan. Isa sa mga pinakapansin-pansing palatandaan ng pagbagsak ay ang biglaang pagtaas ng utang ng bansa sa labas. Noong year 2019, ang kanilang external debt ay nasa around 63% ng kabuuang halaga ng produkto at serbisyo ng bansa. Ito ang tinatawag na Gross Domestic Product o GDP. Ngunit pagsapit ng year 2022, ang bilang na ito ay pataas na umabot ng halos 93%. Ibig sabihin halos buong kinikita ng bansa ay nauubos na lamang sa pambayad ng interes at prinsipal ng utang. At hindi lang yun, kasabay ng krisis sa utang ay dumami rin ng husto ang mga taong naghihirap. Noong panahon na tinaguri ang umaangat ang Ghana ay nasa around 20.5% lamang ng populasyon ang nabibilang sa mga tinatawag na mahihirap. Pero hindi nagtagal, ang bilang na ito ay tumaas ng sobra at pumalo sa around 34%. Para sa isang bansa na dati ay inaasahang magiging modelo ng kaunlaran sa buong kontinente, ito ay isang malupit na pagbagsak. Higit sa 4 milyon na tao ang tuluyang nabaon sa kahirapan, mga pamilyang dati ay may kabuhayan. Pero nawala lahat dahil sa mga serye ng maling desisyon at matitinding pagsubok gaya ng pandemya. Sa kabuuan, halos $330 million ang nawala sa kita ng bansa. Dahil dito ang Ghana, na minsang pinupuri bilang modelo ng tagumpay, ay biglang naging simbolo ng pagbagsak. At dito natin maipapasok ang isang napakalalim at napakahalagang tanong. Paano mo nga ba masisira ang isang bansa kahit hindi mo ito salakayin gamit ang baril o bomba? May isang matandang kasabihan na nagsasabing may dalawang paraan upang mapasunod at mapasailalim ang isang bansa. Una, gamit ang lakas militar, mga sundalo, baril at dahas. At pangalawa, gamit ang utang. Sa halip na gera ay papel at kontrata lang ang ginagamit, pero pareho ang dulo. Pagkawala ng kontrol at kapangyarihan ng isang bansa sa sarili nitong kinabukasan. At sa kaso ng Ghana ay malinaw na hindi bala ang dahilan ng pagbagsak nila. Hindi rin digmaan, kundi utang. At ang dalawang pinakamalaking dahilan kung bakit sila lumubog ay ito. Una, ang palpak at pansariling pamamalakad ng gobyerno. At ikalawa, ang papel na ginampanan ng bansang China sa likod ng mga pautang. Ngunit para maintindihan ang lahat ng ito, kailangan nating balikan ng simula. Kung titignan natin ang pandaigdigang ekonomiya, malinaw na ang China ay isa sa mga pinakamalalaking nagpapautang sa buong mundo. May hawak ito ng tinatayang $3.22 trillion na foreign reserves. Isang napakalaking halaga na galing sa kinikita nila sa pag-export ng mga produkto. Sa loob ng maraming taon, simula pa noong year 2009, ang China na ang itinuturing na #1 exporter sa buong mundo. Ibig sabihin mas marami silang iniluluwas na produkto kaysa sa alinmang bansa sa buong planeta. Gamit ang lakas ng perang ito ay sinimulan ng China noong 2013 ang isang napakalaking plano, ang Belt and Road Initiative. Layunin ng proyektong ito na palawakin ang impluwensya nila sa mga bansang mahihirap, lalo na yung mga hindi masyadong pinapansin ng mga traditional institutions na nagpapautang tulad ng World Bank at International Monetary Fund. Madalas kasi, hindi nabibigyan ng pondo ang mga bansang ito dahil sa mababang credit rating o dahil may kasaysayan sila ng corruption at hindi pagbabayad ng utang. Kaya kapag wala na silang ibang mapuntahan, ay lumalapit sila sa China. At kapag nangyari iyon, madalas ay pumapasok ang tinatawag na debt trap diplomacy. Isang klase ng estratehiya kung saan nagpapautang ang China ng malalaking halaga sa ilalim ng mga kasunduang may kalakip na kondisyon. Kapag hindi nakabayad ang bansang umutang, kadalasan ay napipilitan itong ibigay o ipaupa ang mga importanteng pasilidad, resources o infrastructure bilang kapalit. Pero sa kaso ng Ghana, medyo may kaibahan. Dahil sa umpisa pa lang ay maganda naman ang takbo ng kanilang gobyerno kumpara sa ibang bansa sa Afrika. Hindi sila basta-basta corrupt. Bumababa pa nga ang poverty rate nila noon. May aktibong suporta pa sila mula sa World Bank at IMF.
Kaya ang tanong, kung ganoon ka-stable ang simula, paano sila napasok sa bitag ng malalaking utang? Ang kasagutan ay makikita sa mismong estratehiya ng pamahalaan ng Ghana. Sa unang tingin, maganda ang mga layunin ng gobyerno. Paluwagin ang presyo ng bilihin, tanggalin ang kahirapan, gawing libre ang edukasyon at bigyang ginhawa ang mamamayan. Pero ang totoo, naging kasangkapan ang mga layuning ito para sa politika. Sa halip na tunay na pagsisilbi, ay naging paraan ito para mangako sa halalan at makakuha ng boto. Lahat ng ito ay mas lumala dahil sa kultura ng apat na taong pamumuno. Dahil maikli lang ang termino ng mga opisyal, nagkukumahog silang magpakitang gilas sa simula o kaya'y pagsamantalahan ng pwesto bago pa man mawala ito. Halimbawa na lang, noong bago ang eleksyon sa December ng year 2016, ay nangako si Nana Akufo-Addo ng libreng edukasyon sa lahat ng high school, pagbabalik ng allowance ng mga trainee nurses at teachers, pagtanggal ng ilang buwis at pagtatayo ng tig-isang pabrika sa bawat isa sa 261 districts ng buong bansa. Maganda sa papel, pero sa realidad ay hindi ito kayang pondohan ng gobyerno. Lalo na't noon pa man ay may umiiral ng austerity program mula sa IMF na may kasamang $918 million bailout simula pa noong 2015. Dahil dito ay napilitang umutang ng malaki ang pamahalaan, hindi lang sa ibang bansa kundi maging sa sariling bangkot institusyon sa loob ng Ghana. Ginamit ang perang inutang para pondohan ang mga programang pangako tulad ng libreng edukasyon, subsidy sa kuryente at gasolina, pagbabayad ng dating utang at pagtatayo ng mga infrastruktura. Sa simula ay naging epektibo naman ang lahat. Bumaba ang presyo ng bilihin, tumaas ang kalidad ng buhay at nabawasan ang mga naghihirap. Pero habang tumatagal ay lumalaki rin ang ginagastos ng pamahalaan at mas malaki ito kaysa sa kinikita ng bansa. Dahil dito ay lumaki ang budget deficit at dahil hindi na sila makakautang ulit sa IMF habang may natitirang utang pa ay napilitan silang humanap ng bagong kausap. Diyan na pumasok ang China. Nag-alok ito ng pautang sa ilalim ng Belt and Road Initiative at mula roon ay unti-unting nalubog sa mas malaking utang ang Ghana. Pero hindi ito nagsimula sa zero. Sa totoo lang matagal na ang koneksyon ng China at Ghana. Tumulong ang China sa pagtatayo ng National Theatre ng Ghana. Wala itong interes. Isa raw itong simbolo ng pagkakaibigan. Pero ngayon, ang dating tulong ay tila naging paraan ng unti-unting pagkakahawak sa kinabukasan ng bansa. At sa likod ng lahat ng ito ay makikita nating matagal nang pinaghandaan ng China ang kanilang estratehiya. Nakita nila ang Ghana bilang isang bansang mayaman sa natural resources tulad ng ginto, langis at iba pa. Maganda rin ang location nito sa West Africa. Kaya sa loob ng mahigit 2 dekada ay naging isa sila sa mga pinakamalalaking banyagang mamumuhunan sa bansa. Isang halimbawa ng proyektong may kinalaman sa relasyong ito ay ang Buoy Hydro Dam. Una itong iminungkahi noon pang 1925 ng isang geologist mula Britain at Australia na si Albert Ernest Kitson. At noong 1960s ay sinimulan na itong planuhin sa tulong ng Australia at World Bank. Samantala, habang lumilipas ang panahon ay unti-unti ring nawalan ng saysay ang mga unang plano na binuo para sa proyekto. Sa simula ay may mga hakbang na ginawa, pero sa bandang huli ay hindi rin ito nagtagumpay. Ngunit noong taong 1992 ay muling nabuhay ang ideya ng proyekto at sinubukan ulit itong paandarin. Makalipas ng ilang taon, noong taong 1997, may isang kumpanya na tinatawag noon na Quinnet Bile na ngayon ay mas kilala sa pangalang Tractowel Engineering ang nagsimula ng panibagong pag-aaral para tukuyin kung posible pa bang ituloy ang proyekto. Bukod sa kanila, sumali rin ang University of Aberdeen. Ang layunin naman nila ay alamin kung ano ang magiging epekto ng proyektong ito sa kalikasan at sa mga tao sa paligid. Pagsapit ng taong 1999, nagdesisyon ng Volta River Authority na bigyan ng pahintulot ang mga kumpanyang Halliburton at Brown and Root. Ang utos sa kanila ay simulan na ang pagtatayo ng dam. Pero habang abala pa sa paghahanda, ay isang bagong kumpanya ang biglang lumitaw noong taong 2005. Ito ay isang kumpanyang galing sa China na kilala sa pangalang Sinohydro. Dumating sila na may dalang alok na mahirap tanggihan ng pamahalaan ng Ghana. Ang alok nila ay may kasamang pondo na galing sa China Export-Import Bank. Ang kabuuang halaga ng perang dala nila ay halos umabot sa $562 million. May dalawang klase ng loan na inihain. Ang una ay tinatawag na concessional loan na nagkakahalaga ng $270 million. Ang ikalawa naman ay isang commercial loan na may halagang $292 million. Sa dalawang loan na ito, parehong mula sa iisang bangko ng China ang pinanggalingan ng pera.
Ang pamahalaan ng Ghana ay nagbigay din ng sariling ambag, ngunit maliit lamang ang kanilang parte, nasa halos $60 million lang ito. Nakasaad din sa kasunduan na ang pagbabayad sa utang ay magsisimula lamang matapos ang 5 taon at ang kabuuang hulog ay papatak sa loob ng 20 years. Sa madaling salita, binigyan muna ang Ghana ng sapat na oras para makaipon bago sila obligahing magbayad. Pero sa lahat ng ito ay may isang kakaibang parte na talagang nakatawag ng pansin. Isang bahagi ng kabuuang utang ay binayaran hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng cacao beans. Oo, tama ang narinig mo. Cacao beans mismo ang ginamit bilang pambayad sa utang. Isa itong patunay kung gaano kahalaga ang kakao sa ekonomiya ng Ghana. Ngayon ang Buoy Dam ay may kakayahan ng gumawa ng halos 400 megawatts ng kuryente. Malaking tulong ito hindi lang sa mga tahanan kundi lalo na sa mga bukirin dahil kayang magbigay ng patubig sa mahigit 30,000 hectares ng lupang sakahan. Dahil dito ay mas napabilis ang pagtatanim at pag-ani ng mga magsasaka sa maraming lugar. Ngunit matapos ang lahat ng ito ay may panibagong pangyayari na muli na namang nagdala ng pag-asa sa buong bansa. Sapagkat noong taong 2007 ay nadiskubre sa Ghana ang pagkakaroon ng langis sa kanilang teritoryo. Marami ang natuwa at naniwala na ito na ang simula ng panibagong kabanata ng bansa. Inakala ng marami na sa wakas ay magiging bahagi na rin sila ng hanay ng mga bansang mayaman sa langis sa rehiyon ng Sub-Saharan Africa. Ngunit may isa silang problema, wala silang sapat na pondo upang magpatayo ng mga kinakailangang infrastruktura para sa gas at oil exploration. Kaya noong taong 2010 ay muling lumapit ang pamahalaan ng Ghana sa isa na namang bangko sa China, ang China Development Bank. Humingi sila ng tulong pinansyal na may halagang $3 billion. Ang perang ito ay balak gamitin para sa mga proyektong may kinalaman sa gas. Sa unang tingin, ang ganitong klase ng kasunduan ay tila isang magandang pagkakataon. Maraming umasa na ito na ang magdadala ng tunay na kaunlaran. Ngunit sa kalaunan ay lumitaw ang katotohanang hindi ito naging matagumpay. Pagkalipas ng 6 na taon ay nagsimulang magkaroon ng mga problema ang proyekto. Naantala ang construction, nagkaroon ng mga suliranin sa pamamahala at naging magulo ang buong proseso. Sa huli ay napilitan ng Ghana na kanselahin ang kalahati ng loan na kanilang inutang mula sa China. Sa gitna ng lahat ng ito, sinimulan rin ang isa pang malaking proyekto, ang Tema Deep Sea Port. Isa rin itong proyekto na pinondohan ng mga bangko mula sa China. Ayon sa ulat, umabot sa $231 million ang inutang para dito. At kahit lumaki ang kapasidad ng daungan na tumanggap ng mas malalaking barko at tumaas ang antas ng kalakalan ng bansa, ay mas lalo namang lumalim ang pagkakautang ng Ghana sa China. Kung pagmamasdan, maaaring isipin na ang pag-utang ay isang paraan upang mapaunlad ang isang bansa. Sa ilang pagkakataon, totoo ito. May mga loan na talagang tumutulong sa pag-unlad. Ngunit sa kaso ng Ghana ay hindi ganoon ang naging kwento. Sa loob lamang ng 2 dekada ay umabot sa halos $5 billion ang kabuuang inutang ng Ghana mula sa China. Ito ay nagmula sa 41 na magkaibang kasunduan. At gaya ng inaasahan, hindi libre ang mga ito kundi may kaakibat na kapalit. At pagsapit ng taong 2022, ang kabuuang utang ng Ghana sa China ay umabot na sa $1.9 billion. Kasama na dito ang mga tinatawag na collateralized loans na may halagang $619 million. Ang ibig sabihin ng ganitong uri ng pautang ay may kaakibat itong garantiya. Kapag hindi nabayaran ay maaaring kunin ng nagpautang ang isinanglang ari-arian. Katulad ng kung paano gumagana ang isang pawn shop. Isang magandang halimbawa ng ganitong sitwasyon ay ang nangyari sa Angola. Matapos ang kanilang digmaan ay nangailangan sila ng pera para maayos muli ang bansa. Lumapit din sila sa China at umutang. Pero imbes na pera ang ipambayad ay ginamit nila ang langis bilang pambayad sa kanilang pagkakautang.